Mga kahuan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo. Update today. Nakakaapekto pa rin ng southwest monsoon o habagat dito sa bahagi ng northern Luzon at ngayong araw ay magdadala pa rin ito ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dito sa bahagi ng extreme northern Luzon. And sa kasalukuyan po, yung bagyo naman na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility ay huling namataan sa layong 1,635 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Hindi natin nakikita na papasok ito sa loob ng PAR and wala rin itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. And bukod po dito ay wala na tayong iba pang bagyo or low pressure area na minomonitor na maaaring makaapekto dito sa ating bansa. Sa lagay naman ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa mga kababayan natin na maglalayag dito sa area ng extreme northern Luzon dahil magiging katamtaman hanggang sa maalon pa rin po yung lagay ng ating karagatan. At para nga sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, magiging maulap pa rin po yung kalangitan at mataas pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dito sa bahagi ng Batanes, dulot ito ng habagat. Most likely, mga light to moderate yung mararanasan natin ng mga pag-ulan at pagsapit po ng hapon at gabi ay posible pa rin yung mga malalakas na buhos ng mga pag-ulan, kaya pag-iingat pa rin po sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, dito naman sa nalalabing bahagi ng Luzon kasama na dyan ng Metro Manila ay patuloy pa rin magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. May mararanasan pa rin po tayo ay may posibilidad pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog lalong-lalo na dito sa area ng Ilocos provinces. Dulot pa rin po ito ng habagat. Kaya muli po, pag-iingat pa rin sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And kapag tayo ay lalabas, ay huwag pa rin natin kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga pag-ulan na ito. Samantala dito naman sa area ng Palawan, maging sa buong bahagi ng Visayas at Mindanao, patuloy din po magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Meron pa rin tayong mararanasan ng mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot ito ng mga localized thunderstorms. And during severe thunderstorms, posible pa rin po yung mga katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan na maaari pa rin magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan.